Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Kumusta na po kayo? At isang online utangan na naman po ang pag-uusapan natin ngayon. So meron kasi ako nakita dito guys, si Fast Pera, under siya kay Kusog Pera Lending. Na-try ko naman itong si Kusog Pera at medyo okay pa naman siya knowing na medyo mataas ang interest. Pero okay naman siya in terms of loan duration kasi yung sa akin is 45 days na siya. So bago po tayo mag-proceed guys, pindutin nyo na ang subscribe button para ma-update kayo sa mga i-upload ko pang mga kagaya nito. Yung loan amount nga dito na nilagay nila na pwedeng hiramin daw ay 20,000. O di ba interesting para sa mga utangera na kagaya ko. At meron siyang review na 4.4 kaya titignan natin kung okay ba siya kasi under siya kay Kusog Pera Lending. Itong Fast Pera guys ay pwede nyong ma-download sa Google Play Store. Pagka-install natin guys, lalabas itong privacy policy nila. So pag nabasa nyo na, okay, I have read it, click nyo lang yon. Then, registration na ng number. Para sa mga bagong maglo-loan, kailangan po talaga i-register ang ating mga numbers. Kaya magandang panoorin muna or mag-research din muna kayo para hindi na kayo mag-enter ng mga numbers nyo dito. Kasi minsan may mga nag-o-offer na kahit hindi ka naman nag-apply sa kanila pero nag-o-offer sila ng ganitong amount. Kahit po hindi nyo tinuloy or nag-register kayo sa app, basta nakapag-register kayo sa app ay maraming mag-o-offer sa inyo through text. So sabi dito, you can loan from 2,000 to 25,000 up to 125 days. Verify your account with valid ID. So i-click lang natin yung verify now para makita natin at makapag-proceed na tayo. Dito naman, mag-upload lang tayo dito ng ID natin, yung valid IDs. Pwedeng mga government-issued IDs. So marami kayong pagpipilian dyan, mga UMID, passport, mga ganon. And upload a handheld ID photo to review faster. Pero optional naman yan guys, kaya kahit wag ka nang maglagay ng photo mo na nakahawak sa ID mo. So dito, ang current loan amount na ipapaloan nila sa akin ay 3,000. And click lang natin yung borrow now para makita natin. So dito nauna pa lang ipa-verify sa atin yung ID kaysa sa mga information. Kaya pagka-borrow now natin, dito tayo mag-fill up ng ating mga information. Ito nga guys, yung ating mga personal information, employment information, bank information, at saka contact information. So kung ano lang yung mga sinabi dito na i-fill up nyo, yun lang ang ilagay nyo. Yung mga optional kahit wag na lang. So ayan, dito sa personal information, yung pangalan, sa job information naman, yung trabaho natin. So sa bank information, kung saan nyo ilalagay ang ilo-loan natin at sa contact information ay yung mga co-maker natin. Kapag na-complete na ito guys ay submit lang natin. Click nyo lang yung submit. So dito meron kang pagpipilian. Pwede mong piliin yung maximum muna 3,000 at 2,000 daw. And then select loan term na 121 days up to 123 days. So parang 4 months nga itong 121 days pero i-check muna natin kung totoo ba siya. Ayan na nga guys, yung loan amount and loan term natin. So yung loan amount natin ay 3,000, yung loan term natin ay 121 days, pero yung first schedule natin ay 7 days lang pala. So red flag na to guys pag 7 days, hindi na siya okay para sa akin. Yung first schedule payment mo ay 2,926 ang ibabalik mo and then yung second na payment naman ay 150. At ang issued amount ay 1,950 kasi meron silang service fee na 1,050 at interest na 75.60. So ang total payment amount ay 2,926. Pero ibabalik mo yung 150 pag 121 days na siya. Ang sabi dito ay i-waive daw nila yung second na payment mo after mong magbayad ng first na payment. Diba? Pero useless lang din. So ayun guys, hindi pala siya okay kasi 7 days lang siya.
ang first payment mo ay 2,926 agad na halos paid mo na yung principal amount. Ang issued amount nila ay halos kalahati lang kasi ikakaltas nila yung service fee at interest. So parang sila yung kumita sa atin, hindi pa natin nagagamit yung pera, ibabalik na natin, 'di ba? Ang sabi pa dito ay penalty fee ay meron siyang 3% at ang late payment fee ay 5%. So deducted one time. Ang bigat sa bulsa magbayad sa mga ganitong apps, guys. Kaya choice nyo pero wag nyo nang subukan. Hindi po ako nagpro-promote ng mga online lending apps, guys. Nire-review lang po natin para makatulong din po sa mga utangera na kagaya ko. Bye!